Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, OMG, grabe ang nangyari sa 26.7 billion ayuda fund nag-isa ng Senado. PBBM walang takas, lahat Kongreso. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito kay Pinas News Insider. Yan. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At huwag din po kalimutang i-click ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Saan nang galing itong budget? Baligtad na pala ang budgeting process natin. Ang kongreso na magde-decide kung anong project i-implement ninyo. Hindi pala kayo ang nagre-request sa Congress na project na pupunduhan, program na pupunduhan? Dumalo naman sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. So, eto lang mga karibin natin, no? Naisip ko lang bigla, no, dun sa sinabi po ni Senator Bato na yung Congress na pala yung mag-aano sa inyo, di ba? Mag-iisip ng pupunduhan para sa inyo. Naisip ko lang mga karibin natin na parang nangyari na ito, di ba? Parang nangyari na po to. Kasi di nga po, yung pondo rin po ng presidente ay dinagdagan rin po ng Kongreso. Kahit hindi inutos ng presidente na sige dagdagan mo, di ba? Pero dinagdagan rin po ng Congress. Aba, iba talaga yung Congress natin ngayon, ha? Talagang siya po ang parang architect ng ating bansa, hindi na pong presidente. Parang ganun pong lumalabas di ba? Sayang naman po yung ba kayo po ba mga karibin natin nanghihinayan po rin ba kayo sa boto ninyo kay PBBM kung si Speaker Romualdez lang naman pala ang magpapatakbo ng ating bansa? Nako. Na pinamumunuan naman ni Senator Amy Marcos si Atty. Anthony Abad ang itinuturong pangalan na nasa signature forms sa isinusulong na People's Initiative. Sa pagdinig, kinwestiyonis ng senadora na si Senator Amy Marcos si Atty. Abad kung siya ba ang parehong pangalan na lumilitaw sa signature sheets para yan sa People's Initiative. Inamin nito na siya ang nasa signature sheets na ipinapaikot sa mga barangay. Bagamat siya ang nasa pangalan ng mga forms na pinapaikot, kinumpirma niya na hindi raw siya miyembro ng grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action. Yan po yung tinatawag na grupong pirma. So ayon kay Atty. Abad, uma-assist at advisor lamang daw siya sa grupong pirma, ngunit hindi bahagi ng naturang organisasyon. Samantala, kinwestiyon din ng senadora kung kailan naging bahagi si Atty. Abad ng operasyong ito kung hindi ito miyembro ng pirma. Tugon lamang nito na matagal na siyang nagsusulong at nagtataguyod ng constitutional reform simula pa noong administrasyon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Bukod dito, nagtataka si Marcos kung bakit siya ang nakapangalan sa signature forms gayong hindi naman ito miyembro ng grupong pirma. Gate naman ni Abad, curse o sumpa ang alphabet dahil nagsisimulaan niya sa letrang A ang kanyang pangalan, middle initial at apelido at siya nga ang nakapangalan sa signature forms ngunit mayroon ding iba pang mga petitioners. Dito, pinangalanan ni Atty. Abad kung sino ang nasa likod ng et al. Sa form. Samantala, kumuha naman po tayo ng karagdagan pang pag-uulat mula dyan sa may Senado. Kaugnay pa rin sa nagpapatuloy ng investigasyon nga sa isinusulong na People's Initiative. Ang umano'y ayuda daw sa kapos ang kita program ng DSWD ginamit at ipinangakong kapalit daw ng lagdang mga tao para yan sa People's Initiative. Ayon po kay Senator Marcos ay kinestyon din niya ang naturang programa. Nako po. Mga karibin natin, pati po DSWD. Nagagamit na po. Sino ba ang sekretary natin ng ng DSWD mga karibin natin, para sumagot din sa mga anomalyang ito, di ba?
O bakit nyo po ipapagamit yung inyong ayuda, diba? Para sa pagpapirma ng People's Initiative. Akala ko po ba tumigil na po itong People's Initiative na ito? Pero patuloy pa rin pala at eto na nga, nagkakabukingan na. 26.7 billion. Nako, malaki po yan mga karib natin ha. Ginagamit para sa pagpapirma ng People's Initiative. Nako naman. Pera po ng taong bayan yan ha. Yung nandyan sa DSWD, pera po yan ng taong bayan. At hindi po, di ba, ng kung sinong nagpapapirma dyan. Nako. Question ni Senadora Amy Marcos, ang Ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP na bagong assistance program ng Department of Social Welfare and Development. Lumalabas sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation na isang ayuda sa Kapusang Kita Program sa mga ginamit at ipinangakong kapalit ng lagda ng mga tao para sa People's Initiative para sa pag-amyenda ng konstitusyon. Ayon kay Marcos, nagulat siya sa halaga ng programa na aabot sa 26.7 billion pesos na ngayon lamang niya natuklasan at narinig. Sinabi pa ng Senadora na nakatanggap siya ng text mula sa ilang kongresista na galing sa tanggapan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kung saan may bilin na lahat ng soft projects kasamang ayuda sa Kapusang Kita Program ay kailangan dumaan sa opisina ng Speaker. Maging sina Senators J.V. Ejercito at Ronald Bato de la Rosa ay nabigla rin sa programa na nila hindi nila nakita noong nagpasa ng budget para sa 2024. Inamin naman ni Department of Social Welfare and Development Undersecretary for Legislative Affairs Fatima Alia de Mapora na foreign o hindi sila pamilyar sa programa. Hindi niya ito eksklusibong proyekto ng DSWD pero may tuturing itong bago dahil wala pa itong guidelines sa ngayon kaya hindi pa ito umiiral bilang programa. Again, sa mga nanonood po sa kasalukuyan, gusto lang po namin i-guarantee lahat po ng mga signature sheets na yan, kasama yung mga signatures, at this point ay walang kwenta. Mere scrap of papers. Kasi wala pa naman pong visa o kadahilanan kung bakit at paano nila gagamitin yan. Sa'yo, walang kwenta. Pero sa nag-initiate na malaki na ang ginastos, malaki na ang kapital ang nasunog, ay sabi mo nga, there's no deadline, expiry. There's no expiration date. So pag nakalimutan na yung issue about PI, pwede ka na naman gabangin ng mga nag-initiate yan. Tuloy natin yan dahil kompleto na. We have already, sobra-sobra nga ang na-claim nakuha nila eh. Yung ibang distrito, hindi lang 3%. Yung iba, 20% ang nakuha nila. So talagang malaki na investment nila dyan. So yan mga karib natin, tama po si Senator Bato, di ba? Ngayon wala pang kwenta yan kasi konti pa lang siguro yung mga pirma, no? Pero paano pag umabot ng milyon na po ang mga pirmang yan? Ha? At pag-aaralan na, di ba? Darating sa point na pag-aaralan na po yan. Di ba? Dadating po sa point na, sige, dahil marami na pong pirma, pag-aralan na natin, baka pwede na. O gaya po na nangyari sa ICC, di ba? Natatandaan niyo pa po ba mga karib natin? Sinabi po ni PBBM na hindi pa papasukin pero nagpasa po ng mga resolusyon dyan sa Kongreso. At yun, mga karib natin, out of the blue, okay, pag-aralan na natin kasi mayroon ng resolusyon. Ganyan din po ang mangyayari kapag hindi po ito itinigil, mga karib natin. Kapag hindi po itong itinigil na pirma-pirmang ito, pag lumaki at lumobo na po yung mga nabubudol nila, pag-aaralan din yan mga karib natin, maliwala po kayo kasi nasa pattern na po yan. May pattern na pong sinusunod eh. Talo tayo dito. Dito, pirma kayo, bigyan kayo ng card. Later on, that card can be claimed for cash ayuda from the government. Yun ang sabi sa kanila. So, please, Commissioner, gawin niyo po. Thank you. Yes, Madam Chair. Your Honor. Thank you, Madam Maraming Chair. salamat po. We will do that immediately. Madam Chair. Yes, maraming salamat at gusto ko lang humirit. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP must go through the office of the Speaker. AKAP, AIX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. Yes, Chair. Senator JB, Ako rin please. medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig eh. No? Siguro can ask the SWD, what is this program about? Is it
just between the House and kasi wala ho kami sa Senate na alam niyan eh. So is it with DSWD and the House of Representatives yung program? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, ACAP is just as foreign to us, technically, as Senator Bato, as it is provided Yes, in Yusek line Dimapuro, item. I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEC's mysterious addition of 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Yes. Madam Chair, if this WD declares that is foreign to them, saan nang galing itong budget? Baliktad na pala ang budgeting process natin. Ang Kongreso na magde-decide kung anong project i-implement ninyo. Hindi pala kayo ang nagre-request sa Congress na project na papunduhan, program na papunduhan. Baliktad, di ba? Madam Chair, it is not an exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Yes, Yusek So it does not Dimapuro, did you exist as request a for this program. project? Was it in the NAP? It was not. No. There we go. Yes. Do we allot sums of money, enormous sums of money such as this, almost 27 billion, for a project or a program that is undefined, unnamed, unfamiliar, with no guidelines whatsoever, with no target beneficiaries, and it's just left open? Is this the usual practice in the DSWD? Not necessarily a usual Yan ha, nagkakabukingan ng mga karibinat. Alam niyo po ba sa DSWD mga karibinat, bago po sila dapat mag-ano ng project ng ganyan, like sa for example yung AKAP, nagsusurvey po muna yan, di ba? Kasi project yan eh. Di ba? May target kayong kung sino talaga yung dapat natulungan yan, di ba? Pero kung ganyan mga karibinat na, di ba? O hindi pinag-aralan. Oh, halata namang hindi pinag-aralan kasi hindi nila masagot, 'di ba? Yung mga tanong. Oh, sino yung target nila? 'Di ba? Ang alam ko talaga mga karibin natin before po nag-ano ng inila-launch ang project, mayroon po munang pag-aaral diyan, research kung baga, no? practice Not in the necessarily. DSWD. So sometimes DSWD has these magical projects that no one has ever heard of before? We don't create magical projects, Madam Chair. These are But part when of is the it GAA. necessary? You said not necessarily. So there are times when it is necessary to invent projects? There are times when there are necessary projects to Yes, you have QRF and you have all kinds of emergency Yes. assistance. I'm very familiar. Why do you have to invent ACAP? ACAP is not invented. I But you believe just said that guidelines and the purposes had not been established. yes, guidelines have to go through proper policy procedures. So Pero it's not linagyan na ng invented pera, out of the walang air. nakakaintindi kung paano gagawin, kung kanino ibibigay. Walang kaplano-plano pero may pera na. Madam Chair, there are programs that are provided by the GAA for NGAs to implement. But before we Yes, do with all implement, due we have respect, to... Yusek, that is Ay nako, ibig sabihin mga karibin natin kung gusto nilang mamigay ng pera, mamimigay sila? Ganun po. Yung ibig nilang sabihin mga karibin. Kasi, di ba? Kung gusto nilang mamigay, mamimigay sila. Kung ayaw nila, magantay kayo. Ganun ba? Talaga naman. Ano bang nangyayari ngayon sa gobyerno natin, mga karibin natin, na parang gamit na gamit eh. Yeah? Lahat ng ahensya. Isipin nyo PCSO, may tumama na naman sa loto kali. Ay, eto, DSWD naman po, ginagamit din. Ayuda. Anong nangyayari? Mga pansariling interes? Mabubuko rin kayo, kaya wag niyo nang subukan. Ako po. not the usual budget process we're familiar with. There's always a very well-defined project or program before a line item magically appears in the GAA. It's fought over, debated, and discussed very, very thoroughly in the subcommittees as well as the plenary. This wasn't. Madam Chair, we are currently creating the guidelines and we would be happy to share with... Parang baliktad naman yata yung buhay natin. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD?
Madam Chair, for programs that are intended for the poor, vulnerable, and disadvantaged, we welcome, obviously, more programs, and we would be grateful to be able to implement these other programs. Yeah, I'm familiar with your mandate, but nothing in your mandate indicates that you should be inventing projects and that you are exempt from usual budgetary study and procedure. I'm sorry. Madam Chair, kaya siguro nagkaganon dahil hindi talaga sa kanila yung programa na yan. Gagawa lang sila ngayon. Oh, hindi talaga sila. With due respect lang, in fairness to Yusek Di Maporo, bago nga yan sa kanya. Sabi nga niya, foreign hindi niya alam. So, huwag ka mag-alala. We are not faulting you for that. Kaya we are just investigating dahil the usual mangyari is meron ng bahay yung pondo, like AX. Kung sisingit man yung, meron mang intervention dyan during the BICAM, ang lower house at saka upper house, the most that they can do is siguro dagdagan yung amount ng AX na yan. Pero may bahay na yan. Pero yung gagawa ng bagong bahay dyan during the BICAM, I don't know how feasible is that. Kaya nga sabi ng aming chairman, it's very magical. Kayo mismo, DSWD, hindi nyo alam na, uy, boom, may Tama. wala na ganito kalaki. Ako may nabasa lang ako bigla, o naalala ko lang bigla. Sabi ni Yusek Di Maporo, hindi kita inaaway wag mo ipagtanggol yung AKAP pag hindi mo alam. Kasi lahat kami hindi alam. Kahit sinasabi ng DSWD, wala silang alam tungkol sa guidelines, foreign itong project, at linagay lang dyan, nasa press release na yung AKAP will provide 5,000 cash payment to 12 million poor households. Are you aware of that? Yeah, I've read those press releases, But isn't Madam this a mere Chair. duplication of so many programs already initiated by previous administrations, the 4Ps and then the AIX, the never-ending ayuda, SAP1? Ay, nako mga karibin natin. Tama po si Senator Amy Marcos. 'Di ba? Kasi yung for example na lang, 'di ba? Yung AX, yung mga talagang implemented na, bakit hindi na lang doon isingit yan? Parehas sila din naman yan eh, 'di ba? Maliban na lang kung yung mga target ng AKAP na ito ay hindi pa pinapanganak, 'di ba? Oh. 'Di ba? Doble-doble na po. Kaya magtataka na po tayo dito SAP 2, walang katapusan to. So this is hardly a guideline. Pero ang liwanag na, nangako na ng 5,000 sa Madam Chair, 12 million households. Baka hindi mo alam. Madam Chair, I cannot confirm whether those are the numbers that are decided on, as we don't have any guidelines yet. Pamaskong handog to lumabas sa PNA December 27. Well, for our Christmas programs, or we don't have AKAP in or any of our Christmas programs, I can say that definitively. But with regard to any pronouncements of how AKAP will be implemented and what amounts will be provided through AKAP, we don't have guidelines for that yet, Madam Sige, Chair. Yusek, ganito na lang. Magtulungan na lang tayo. Alamin natin ang mga detalye nitong programa to. Pareho kami ni Senator Bato, ni Senator JV, Senator Risa. Nagugulat po kami kung saan to galing at ano ibig sabihin. Yes po, Madam Chair. And I'd also like to say that we are very open to many innovations and new programs in DSWD. And it is not New programs na naman eh. Ito pa nga lang AKAP, may problema na eh. New programs pa. Nako naman talaga, ha? Well, anyway, mga karibin natin talagang ito na nga. Lumalabas na. Ang katotohanan sa likod ng mga pagpapapirma ng People's Initiative. No, malaki pong pera ito. 2.6 billion. No? Napasok na pati DSWD. Sa bagay, sinasabi pa naman nung una pa lang, hindi ba sa mga ayuda ipapasok ito para makakuha ng mga pirma? Oh, eto na. Ano kaya ang masasabi ni Speaker Romualdez? Dito well, sasabi, eto, opinion lang Baka itanggi na naman ito. Wala ka, in-stop na po. Di ba sasabihin yan, stop na po ang People's Initiative. Wala na po. Pero yun pala, eto. Sa ilalim dumadaan, no? O, pati yung Comelec, Ay, Comelec. O, inano kayo kanina ni Senator Bato. Diba, nasupalpal. Supalpal ni Senator Bato yung Comelec kanina. Kasi hindi, invalid na daw yung mga pirma. O, invalid yan kasi kukunti pa lang. Paano pag dumami yan? O, mabibigla na naman tayo nito.
at pag-aaralan na naman yan. Well, anyway mga karibin natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong nararamdaman patungkol po sa balita ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng na-uploads nating reaction video. At huwag din mo kalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider. Maraming salamat po.